Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. It's Tuesday morning here in Houston, Texas, May 6, 2025. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. Hallelujah. Diyos Ama, salamat sa iyong kabutihan, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Walang imposible sa iyo. Thank you, Panginoon Jesus. Father God, in the name of Jesus, nothing is impossible with you. Oh, hallelujah. 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 God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah, Jesus. We thank you for your faithfulness. Nothing is impossible with you. It's Tuesday! Yahoo! Maaga ako kasi marami pa akong gagawin sa DNG. Healing pa ako. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. So, ang sabi dyan, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. And every moment, praise God. Every moment, thank God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Tuesday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. So, black and orange ang ating motif ngayong linggo, mga ka-Team Jesus. Ayan. Okay. So, sambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita.
lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat po at kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming ipakilala, Panginoong Jesucristo, na ikaw lamang ang Diyos na buhay. Ikaw lamang ang Diyos na pinatay, subalit muling nabuhay. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Yes, tinataas ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa aming mga buhay. Father God, in the name of Jesus, kinikilala namin na kami ay wala kaming magagawa kung wala ka. Tulungan mo kami, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa tulong ng iyong kaawaan. Kami ay buong buhay kaming nagpapasalamat sa iyong pagmamahal na walang hanggan. Buong buhay kaming may utang na loob kay Panginoong Jesucristo nang dahil sa kanyang sakripisyo, at kami ay muling nabigyan ng pagkakataon. At maraming salamat sapagkat kami ay iyong mga anak at kami ay nasilyuhan na ng iyong banal na Espiritu. O hallelujah, o hallelujah. Ikaw ang aming kapayapaan sa kabila ng anumang circumstances, mga sitwasyon namin sa buhay. Ang iyong kapayapaan, Panginoong Jesucristo, ang nasa aming mga puso, ang aming mga nararamdaman, sapagkat walang ibang Diyos na aming pinaniniwalaan kundi ikaw, Panginoon Jesucristo. O hallelujah. Patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan, maging sa aming kapwa, maging sa aming mga sarili, at patawarin mo rin ang mga taong nagkasala sa aming Panginoon. Katagpuin mo sila kagaya ng pagtagpo mo sa amin, upang maranasan din nila ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong mga pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw para sa mga anak. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yes, Father, in the name of Jesus. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Ang sabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. So kami ay naniniwalang nandito ka sa aming kalagitnaan, banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more.
Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasama ka namin, Diyos Ama, Panginoong Kristo. Banal na Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. Nandito ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga buhay, isinusuko namin sa inyo. Ikaw po ang mangunguna, Banal na Espiritu. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pag-unawang walang katapusan, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa iyong kanyang kapurihan. Oh, hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Okay, so, natanggap na ba ninyo ang mga pagpapala ng ating Panginoong Kristo nang dahil sa inyong tiyaga, no, na kayo ay araw-araw na nandito? Ayan. Okay. So, napakabuti ng Diyos at siya ay nag-provide ng ating mga love gifts. Thank you, Jesus, sa kanyang provision. Okay, mga ka-Team Jesus. So, dito tayo sa kahapon ay tinuruan tayo ng ating ng Banal na Espiritu tungkol sa mag-asawa. Kaya tayo ay maaring pagkatapos nating narinig yung mensahe ng Diyos ay nabago, no? Mas lalo nating napahalagahan ang ating relasyon sa ating asawang lalaki o kaya sa ating asawang babae. Kaya sundin natin ang salita ng Panginoon nang sa ganoon ay maging matiwasay ang lahat at nandoon ang kapayapaan ng ating Panginoong Kristo sa ating mga puso, sa ating mga pamilya, sa loob ng ating pamamahay sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga salita. Hallelujah. Okay, so dito tayo ay nasa Ephesus chapter 6 na, mga kapatid. So ngayon ay May 6, 5, 6, 25. Okay, so May 6 na ngayon.
Medyo malamig ngayon, kaya hindi kailangan ng electric fan. Okay, so basahin natin ang, nandiyan, mayroon kayong ano dyan, Bible, ang Efeso chapter 6, verses 1 to 9. Ayan, so, aral sa mga magulang at mga anak. So, sino ang mga magulang dito at sino ang mga anak? Tayong lahat ay mga anak, pero hindi lahat ay mga magulang na. So, sino ang mga magulang dito? Sino ang mga anak? Sino mga magulang dito at sino mga anak? Lahat tayo ay mga anak sapagkat mayroon tayong magulang, pero hindi lahat ay mga magulang sapagkat mayroon pa namang mga single ladies na kasama natin dito. Kaya sila ay mga anak. So, balit ang mensaheng ito ay para sa mga magulang at mga anak. So, ito yung aral para sa mga magulang at mga anak. Okay. Sabi dito, sa verse 1, mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Hallelujah. So, ito yung pangako mga ka-Team Jesus. So, wag natin kalimutan yun. No? Yan ay nasa 2 to 3. Dito tayo sa 4. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Oh, andyan lang pala dapat ang I'm sorry, ang ating pag-uusapan lamang ngayon ay nasa Efesos chapter 6 verses 1 to 4. Oh, yan lang pala. Maikli lang ang ating pag-uusapan ngayon kasi yung 5 to 9 yan naman ay para sa mga alipin at mga amo. So, hindi mo na yan kasama. Dito muna tayo sa 1 to 4 lang. Hanggang ganun lang. Maikli lang ang ating, ang mensahe ng Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan mo kami. Ano po ang mensaheng nais mong iparating sa amin? Kahit sa maikling mensaheng ito, ay alam namin na may marami po kayong nais iparating sa amin. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, nang sa ganun po ay maging karapat-dapat kami sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, maikli lamang ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay tungkol sa mga magulang at sa mga anak. So, balit kahit ito ay maikli, mga ka-Team Jesus, ay marami siyang laman. Oh? Ang laman, ito ay matindi. Sapagkat ito lamang ang utos na ginawa, no? Ang utos na ginawa ni Panginoong Hesukristo na may kasamang pangako. May kasamang pangako. Ito lamang siya yung nandito sa Efesos, no? So, lahat tayo ay mga anak. Mga anak tayong lahat. Sino ba dito ang masasabi ang makapagsasabi sa mga sarili nila na sila ay hindi anak? Hindi ka pwedeng maisilang dito sa mundo kung wala kang mga magulang. Maaring ang mga magulang mo ay nag-abandon sa iyo. Maaring hindi ka man kinilala ng iyong tatay o kaya hindi mo nakilala ang iyong nanay. Subalit, hindi ka naisilang dito sa mundo na wala kang nanay, wala kang tatay. So sila ay mga itinuring natin na mga magulang. So bilang mga anak, so balikan natin mga ka-Team Jesus.
yung pagiging anak natin. Lahat tayo ay mga anak na maaring ma-rebuke na naman tayo nito. Rebuke is real na naman, no? Dito sa Efesos, ang daming rebuke. Pero itong rebuke ang nagpapatino sa atin, nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Okay, rebuke is real. So ngayon, balikan natin, tayo ay mga anak. Okay? Mga anak tayo. Meron tayong magulang, mga magulang, meron tayong ama, meron tayong ina. Paano mo ba tinatrato ang iyong mga magulang? How do you treat your parents? You know? Sa paanong paraan ang iyong pakikisalamuha, pakikipag-ugnayan sa iyong mga magulang, sa paanong paraan na ikaw ay masasabi mong naaayon sa salita ng Diyos ang iyong mga sinasabi, ang iyong mga ginagawa para sa iyong mga magulang. Halimbawa, sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Nasa 2 and 3. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako. Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Hallelujah. Oh. Sa mga anak mo na yan, ha? Kung tayo ay mga anak, kahit sabihin man natin ang ating mga magulang ay nagkasala sa atin, ang ating ama ay gumawa ng ganito, ang ating ina ay ganito, ganyan. Subalit, sila pa rin ay mga magulang. Hindi naman sinabi dito sa salita ng Diyos na mga anak o ang iyong mga magulang, ang iyong mga magulang ay matino, ay ganito, ganyan. Pero kung ang inyong mga magulang ay masama, ay huwag niyong igalang. Hindi man sinabi dito sa salita ng Diyos. Wala bang condition ito? Yan ay mga anak. Igalang nyo, ha? Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ang inyong ama't ina, igalang. O see? Anumang klaseng ina mayroon ka, anumang klaseng ama mayroon ka, ang sinasabi sa salita ng Diyos ay igalang natin sila bilang mga magulang. So, balikan natin mga ka-Team Jesus. Balikan natin. Mag-reflect tayo. Paano ba natin nirirespeto o ginagalang ating mga magulang? Sa palagay ba natin, sa palagay ba ninyo, ay masasabi ba ninyo na, yes, iginagalang ko ang aking mga magulang. Yes, iginagalang ko, nirirespeto ko sila, minamahal ko sila. Sa paanong paraan na atin silang iginagalang, na atin silang inirerespeto, sa paanong paraan? Masasabi mo ba yan? Na hindi ako nare-rebuke, sabihin mo ba sa sarili mo? Dahil nire-respeto ko ang aking mga magulang, sinusunod ko ang aking mga magulang. Sa paanong paraan na atin silang naigalang, atin silang inirespeto, at sa pamamagitan ng dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dahil tayo ay mga mananampalataya ni Kristo, kaya sinusunod natin ang salita ng Diyos. Minamahal natin ang ating mga magulang, sinusunod natin sila, nirerespeto natin sila. Lahat ba tayo rito ay nasunod natin ang sinasabi ng ating mga magulang? Sa palagay natin,
Tayo kaya ay naging masunuring mga anak? May mga pagkakataon ba sa mga buhay natin na sa halip ng ating mga magulang ang ating susundin, ay ang ating mga sarili ang sinunod natin at ang ating mga sarili ang mas pinapahalagahan natin kaysa sa ating mga magulang? So may mga pagkakataon na mas inuna natin yung sarili natin kaysa sa gusto ng mga magulang natin para sa ating kinabukasan. Kaya, ang nangyari, halimbawa, maaring ang gusto ng mga magulang mo ay makatapos ka muna ng pag-aaral mo para sa ganoon, may sarili kang trabaho, may ganito ganyan ka, saka ka na mag-isip ng ano yung gusto mong mamahalin na tao, ganyan, kung stable ka na, ganito, ganon. Yan kasi yung ginawa ng mga magulang namin sa aming lahat. Ayan, si Tita Jolie, si Tita Jane, si Tita Lynn, yan, si Manding Linda, si Manang Ngunit, kaming lahat. So, si tatay, bawat umaga yan, nagsisend na yan sa amin na ganito, ganyan, alas 4 pa ng umaga, nagigising na kami at sinisirmon na kami. Kayo dyan, mag-aral kayong mabuti, ganito, ganyan yan si tatay, no? Kahit sila Manong at sila ni Nong Ben. Lahat kami, no? Ngayon, may, alimbawa, si Manang, hindi man niya napigilan ng kanyang sarili na mag-join dyan sa mga uyab-uyab na yan. Sa nobyo-nobyo na yan, nobya. Kasi marami siyang admirer nung nasa high school pa siya. So, hindi niya napigilan ang sarili niya. Nakita siya ng tatay ko. 18 years old pa yata siya, high school. 16 years old siya, high school. Ayan. Nakita siya ng tatay ko, so lumaya siya sa bahay namin sapagkat hindi takot siya sa tatay ko. So nilabag na niya ang kalooban ng Diyos. Ako si Manding Linda, si Tita Jolie, si Tita Jane, si Tita Marifie, namatay na si Tita Marifie, no? Ako, si Tita Vits, kami yung nandoon. Ang mga lalaki namin, sila Manong at sila Manong at si Noy Ben. Ano yan sila yung malaya sila. Although, pinapaaral naman sila, nakatapos sila ng high school. Pero kami yung naiwan na gusto naming makapagtapos sa kolehiyo. Kaya, pag sinasabi ng mga magulang namin, kailangang umuwi ng ganitong oras. Kailangan kang umuwi. Wala nang kung ano-anong mga rason, uwi. No? Pag sinabing wag kayong pumunta sa mga party-party, sa mga disco. Opo, ganun lang. Kasi gusto naming makapagtapos ng aming mga pag-aaral kahit na ang hirap ng buhay. So, yun nga si Manding, nang makatapos siya ng pag-aaral niya, ayan, thank you Lord, siya naman ang tumulong sa amin upang makatulong sa amin dahil marami kami. Pero yung aming si Manang Ngunit ay wala na, lumayas, pumunta sa Cebu. But by the grace of God, no? Ayan, nagkaroon siya ng 4 na mga anak at lahat ng mga anak na niya ay nakapagtapos kasi umuwi naman siya sa bahay namin. At humingi siya ng patawad sa aming mga magulang. Hindi naman siya kahit siya ay suwail, lumaya siya, pero bumalik siya sa amin at nagpapakumbaba siya at humingi siya ng kapatawaran sa aming mga magulang at muli siyang tinanggap. So ganun yun mga ka-Team Jesus. No? Kami na mga sumunod ay kami yung nakakarinig ng mga sermon ng aming mga magulang. Na bawat umaga
bawat umaga. Oh, huwag kayong matulad kay Monet. Tingnan mo si Monet. Ayong ganyan, naghihirap. Oh, syempre, nakaranas din si Manang ng sobrang ang hirap din ng buhay niya dahil nga, hindi man siya nakatapos, hindi siya nagkaroon ng sarili niyang buhay o kaya trabaho, whatsoever, ganyan, no? So kami na naiwan doon sa bahay, kami yung nakapag-absorb ng lahat ng mga sermon na ganito. Kaya iniisip ko sa sarili ko, yan, no, na kailangan matapos, makapagtapos talaga ako, makapagtapos ako. At noon nga, nung makapagtapos na ako, ay sinabi ko, Tay, tapos na ako, Tay. Sinunod ko naman yung gusto mo. Oh, so yung nanay namin, ang bait ng nanay namin. Pero yung tatay namin, ang tinitingnan niya ay yung kinabukasan namin na maging stable kami sa aming mga gagawin, sa aming mga trabaho. At isa pa ay sinasabi niya na hindi kami basta-basta lang ba ng mga asawa namin o kaya hindi kami yung kung parang sobrang baba ang tingin ng mga asawa namin dahil wala kaming pinag-aralan, na ganito-ganito lang kami o maging sa pamilya ng lalaking aasawahin namin. Kaya ayan, no, si Tita Jane ay nagsumikap din yan kahit sobrang hirap. Si Tita Jolie hanggang sa makapagtapos. At nung matapos na kami, yun yung sinasabi ng tatay namin na okay, tapos na kayo. Maghanap na kayo ng trabaho nyo kung saan. At yun ang naging batayan namin na kung saan naging stable ang aming mga buhay, maging sa aming mga trabaho dahil sinunod namin ang kalooban ng aming mga magulang. Although may mga pagkakataon na maaring ayaw ko. Kaya ako ay nagmumurmur doon sa loob lang ng kwarto. Tapos sa sarili ko lang ba? Pero sumusunod pa rin ako. At humihingi tayo ng kapatawaran sa mga ginawa natin sa ating mga magulang. At ang Diyos naman ay napakabuti na kung tayo naman ay meron na tayo para sa mga sarili natin, may sarili tayong mga trabaho, ay hindi naman natin pinababayaan ng ating mga magulang. Ito yung paraan natin na pagbabalik natin sa utang na loob, sa kanilang kabutihan sa atin na nung tayo ay nangangailangan ng tulong, nung tayo ay hindi pa tayo stable sa mga buhay natin, ay nandoon sila na gumagabay sa atin at nandoon sila na nag-alaga sa atin. So yun, actually mga ka-Team Jesus, ang mga anak, walang obligasyon ang mga anak na suportahan ang mga magulang. Subalit bilang isang anak na Kristiyano, at alam natin ang salita ng Diyos, anumang mayroon tayo, hindi natin yon ipinagkakait sa ating mga magulang. Ibinabahagi natin kung anumang mayroon tayo, kung anumang pwede nating maitulong sa kanila. Bilang pagbalik sa pagmamahal na ibinigay nila sa atin. Bilang pagrespeto natin sa kanila dahil sila ay ating mga magulang. So, may mga pagkakataon na ang sarili lang natin ang ating sinusunod sa halip na ang ating mga magulang. Kaya, maaring nakakaranas tayo ng mga paghihirap sa buhay. Yan din ay isa sa mga naging circumstance, o sabihin natin, naging consequence ng hindi natin pagsunod sa ating mga magulang. Halimbawa, gusto mo, ayan, nagmahal ka ng isang lalaki, yan, ang tukso ay nandiyan palagi. Nandiyan ang tukso. So, hindi nyo napigilan na kayong dalawa lang o pumunta kayo sa isang motel na ganyan para mailabas yung nararamdaman ninyo. Hindi nyo naisip na yun ay lumabag na kayo sa utos ng inyong mga magulang. Lumabag na tayo sa utos ng ating mga magulang sapagkat hindi man yun gusto ng mga magulang natin na mapasama tayo. Kung ang ating mga magulang ay mabuti, na may takot sa Diyos, ang iniisip nila ay upang mapabuti ang kanilang mga anak.
Pero may pagkakataon na ang mga anak ay mga suwail. Dahil sa halip na sundin ang kalooban ng Diyos dito at igalang ang mga magulang kung ano ang plano ng mga magulang sa atin, sapagkat sila ang binigyan ng karapatan ng mga magulang ng Diyos. Ito ang unang utos na may pangako. Ang pangako dito ay, ikaw ay, anong sabi dito? Ang pangako? Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Hallelujah. So, yan ay, kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, hindi ibig sabihin na galit kasi yung mga magulang ko sa akin kaya ako nagkaganito, kaya ganito. No, it's not. Yan ay consequence ng iyong pagsuway sa mga magulang mo dahil inuna mo yung laman mo. Flesh natin, inuna natin, kaysa sundin ang mga magulang natin na maging ganito tayo, maging ganyan tayo, magtiis tayo, magtiyaga tayo sa ating mga pag-aaral, sa ating mga ginagawa, sa ating mga trabaho, upang tayo ay magkaroon ng maayos na buhay, aasenso tayo, ganito, ganyan. Diba? Hindi natin sinunod. So, anong nangyari sa atin? Nabuntis tayo, nabuntis kayo. Siyempre, hindi na kayo makapagtapos ng pag-aaral ninyo. Di kailangan na kayong ikasal, kailangan kayong magsama. Diyan na. Doon na nag-uumpisa ang paghihirap ng buhay. Sa simula lang ay masaya. Subalit, yung magkaanak na kayo, yung maraming pangangailangan, wala kayong trabaho pariho, ganito, ganyan. Yun na yun. Nasaan na dyan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo? Nawala yung pangako na yun. Wala na, nawala sapagkat hindi natin nasunod. Hindi natin narespeto. Hindi natin naigalang ang ating mga magulang na siyang binigyan ng otoridad ng Diyos Ama para tayo ay ituwid, para tayo ay turuan, para tayo ay alagaan. Kaya ngayon, naghihirap tayo sa buhay, saan tayo bumabalik? Doon sa ating mga magulang. Kaya ngayon ang ayaw ng tatay ko, na matanda na siya, ganito sila, matanda na sila. Masakit sa kalooban niya, sabi niya, masakit sa kalooban niya na babalik ang kanyang anak sa kanya at siya ang mag-alaga, kagaya na nangyari doon sa aming kapatid na si Manoy Ben. No? Hindi, naglakwatsa siya, nakatapos siya ng high school. Tapos, nagtrabaho siya. Hindi naman siya pumunta sa college dahil ayaw naman niyang magtiyaga sa hirap na walang baon, maglalakad ka lang, walang pambayad sa iyong tuition fee, walang pambayad sa iyong mga contributions, maghintay ka pa kung kailan mayroong pera. Hindi man sila nagtiyaga, si Manong at saka si Nong Ben, hindi man sila nagtiyaga. Ngayon, nag-asawa na walang sapat na pangtustus sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak no? Hindi na nagkasundo sa kanyang asawa, umalis, pinabayaan ang mga anak, bumalik doon sa aming mga magulang. Sino ngayon yung mga magulang naman ay hindi naman pwedeng talikuran ang kanyang mga apo? Sino ngayon ang nagsakripisyo? Ang mga magulang. See? Yun ang ayaw ng tatay ko na maaring babalik ang mga anak dahil hindi sila nakapagtapos o wala silang pundasyon sa kanilang mga pamilya, wala silang trabaho, ganito, ganyan. Tapos babalik sa kanya, wala siyang maitulong, wala siyang maibigay sapagkat ano lang ba siya? No? Masakit yun sa kalooban ng mga magulang na naghihirap ang kanilang mga anak
at wala siyang maitulong sa kanila. Dahil ang mga magulang, basta't anuman, kahit kakainin na nga ng ina o ng ama, itong pagkain na ito, pero kung hihingin ito ng anak, ay isusubo na nga niya, kung hihingi ng anak, ay ibibigay pa niya. Ganun ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. Pero yung dahil sa pagiging impulsive natin na mga anak, na ayan, na in love na tayo sa ganito, na in love na tayo sa ganyan, ayun. Ano nangyari? Hindi na natin nasunod ang kalooban ng ating mga magulang sa atin na maging maayos ang ating mga buhay, na maging stable tayo, at nang makita ng ating mga magulang na sabi nga ng tatay ko, mamatay siya na mapayapa sapagkat nakikita niya mga anak niya na mayroon ng may mga trabaho na hindi maghihirap sa buhay. See? Nahihirapan tayo sapagkat hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng ating mga magulang. Ang sabi dito, ang pagsunod sa mga magulang, ang pagrespeto, ang paggalang sa mga magulang sa ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako. Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. See? Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Yan ang isang pangako, yan ang unang pangako, unang utos na mayroong kasamang pangako. So tayong lahat dito ay sapul. Tayong lahat dito ay maaring may mga pagkakataon na hindi natin nairespeto, hindi natin nasunod ang ating mga magulang. Kaya ganito ang nangyari sa mga buhay natin. Ganito ang sitwasyon natin sapagkat unang-una nilabag natin ang kalooban ng ating mga magulang para sa ating kinabukasan. Kung may mga pagkakataon, ang hirap ng buhay. Bakit ang hirap? Unang-una, sapagkat hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga magulang natin. See? Akala nyo siguro, walang halaga ang mga magulang natin. Mahalaga sila, Nandito sila sa salita ng Diyos. Honor thy mother, honor thy father. Ang sabi dito, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. See? Para maging matiwasay ang ating buhay, asinsado tayo, at magkaroon tayo ng mahabang buhay sapagkat nirerespeto natin ang ating mga magulang, sapagkat sinusuportahan natin ang ating mga magulang, minamahal natin ang ating mga magulang. Pero tayo mga ka-Team Jesus, kung ngayon ay narinig mo ang mensaheng ito at tinuruan ka ng banal na Espiritu at isa ka sa mga na-rebuke nito, ito'y nangangahulugang at isa pa, at kung nandito pa ang mga magulang mo, kung buhay pa ang mga magulang mo, ibig sabihin nun, may pagkakataon ka pang bumawi sa kanila. May pagkakataon ka pang pumunta sa kanila, yakapin sila, humingi kayo ng patawad sa kanila sa anumang ginawa ninyong kasalanan. Sapagkat may pagkakataon ka, subalit kung ang inyong mga magulang ay wala na, kaya nga, ang sinasabi, habang ang isang magulang o ang isang kapatid o habang ang taong ito ay buhay pa,
Doon natin ipapakita ang ating pagmamahal sa kanila. Doon natin ipapakita ang ating pagrespeto, ang ating pag-honor sa kanila. Hindi yung patay na, saka kung patay na, o sige, magbayad siya, magsuporta siya, tapos na ang buhay niya eh. So dapat, habang buhay pa ang ating mga magulang, ay ipakita natin ang ating suporta, ang ating pag-honor sa kanila, ang ating pagrespeto, ang ating paggalang sa kanila, ang ating pagmamahal sa kanila. At kung mayroon pa kayong mga magulang na natitira ngayon buhay pa, may pagkakataon pa kayo na humingi ng kapatawaran sa anumang mga pagsuwail na ginawa ninyo sa inyong mga magulang. Kami, wala na ang aming mga magulang. Si tatay at si nanay, wala na. Subalit, nung sila ay nung sila ay buhay pa sa kanilang katandaan, no? At kung ano man ang aming maitulong sa kanila, ay ginagawa namin. Halimbawa wala ako dyan sa Pilipinas. So, ang aking maitulong ay prayer, encouragement, at kung anumang pinansyal na natulong ang maitulong namin sa kanila, ay ginawa namin. Samantalang yung aking mga kapatid na nandoon, ang kanila namang maitulong, kung wala man silang pinansyal na maitulong, ang ginagawa naman nila ay ang kanilang mga oras, ang kanilang panahon. So, naghati-hati sila ng schedule na ako ang mag-ano kay nanay dito, kang tatay ngayon, ganito, ganyan. Ganun lang yun mga ka-Team Jesus. Hindi ibig sabihin na wala man akong pera, so paano ko matulungan ang aking mga magulang? No, hindi lang pera ang pwede nating ibigay sa kanila. Ang ating pagmamahal, ang ating suporta. Kung wala kang pera, pumunta ka doon. Anong pwede mong maitulong? Maglinis ka ng bahay ninyo. Labhan mo ang kanilang mga damit. Kasi kung mga matatanda na yan, ang hirap na rin niyang maglaba, di ba? Ikaw maglaba ng kanilang mga damit. Ikaw maglinis sa bahay ninyo. In that way, magluto ka. Padalhan mo ng pagkain. Ganun lang kasimple mga ka-Team Jesus na maipakita natin na ang ating mga magulang ay mahalaga. Mahalaga. Ito, mayroon pang sinasabi dito sa 4. Yan ay para sa mga anak ha? Pero dito sa 4, ang sabi naman, ito naman ay para sa mga magulang. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Ayan, mga magulang. Ano bang ginagawa ng ibang mga magulang? Kayo ba bilang mga magulang ay hindi ba ninyo do not provoke your children? Na ibig sabihin nun ay huwag kayong gumawa ng mga bagay na nagpapagalit sa inyong mga anak. Ano bang ginagawa ng mga magulang na maaring yun ang dahilan upang ang mga anak ay magalit? No? Bilang mga magulang, ang iniisip ng mga magulang ay para kung sila ay mga matino, ang iniisip ng mga magulang ay para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Maliban na lamang kung ang mga magulang na ito, ang iniisip ay ang sarili nila na sa pamamagitan ng kanilang mga anak, natutugunan, nasusuportahan ang kanilang mga bisyo. Diba? May mga bata dyan sa lansangan na nagpapalimos. Tapos yung kanilang mga magulang, ay tinuri ng mga magulang ay mga bagsaguliro, mga lasinggo, sugarol, at iba pa. So, sila yung ginawang parang, magpakalimos ka na doon para mayroon siyang pambili ng alak, may pansugal. So, sa mga ganong sitwasyon, ito yung sinasabi sa salita ng Diyos. Yan ang nagpapadulot ng galit sa isang anak. Sapagkat ang mga anak, hindi naman
naman natin sinabi sa mga magulang natin, ipaanak nyo ako. Oh. Ang mga magulang, tayo, mga magulang, yung mga anak natin, hindi naman nila sinabi na, ipanganak nyo ako na, tay. Ang mga magulang ang lumikha, no, sa pamamagitan ng Diyos, ang Panginoon. Nag-bless sa inyo, nagpapala sa inyo, kaya kayo nagkaanak. Ginawa ninyo yon nang dahil sa inyong pagtatalik. Diba? Kaya nakabuo kayo. Ibig sabihin nun, mga magulang, may obligasyon tayo. Huwag nating pagalitin yung ating mga anak. Na magtanim sila ng galit sa atin. Kundi anong sabi sa salita ng Diyos? Habang sila'y maliit pa, no, turuan natin sila. Disiplinahin natin sila at turuan sila sa salita ng Diyos. Hallelujah. No? Sa salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus, tuturuan natin ang ating mga anak. Kung tayo man ay naging suwail sa ating mga magulang, tayo bilang mga magulang na ngayon, ituro natin sa ating mga anak ang pagrespeto sa kanilang mga magulang, ang pagmamahal, at turuan natin yung ating mga anak sa tamang landas. Disiplinahin natin ang ating mga anak. Halimbawa, yung mga bata doon sa Cebu, no? Sinabi nila, ma, ganito, ganyan. Baba, ma, mag-overnight kami doon sa ganito, ma. Kasama mga, no. Pinapaliwanag natin, hindi pwede langga. Kasi, wala si mama, hindi man natin kilala, hindi ko kilala mga kasama nyo. Hindi natin alam kung along the way, no? Kung anong mangyayari. Kaya, yun ay magbibigay kay mama ng kapayapaan kung makakauwi kayo at dito kayo sa bahay makatulog. No? So, yan. Pag sinabi, ma, ganito, ganyan. No. Kaya yung mga bata doon sa Cebu, lumaki sila, nakasama ang tatay, ang papa nila, na simple ang kanilang pamumuhay. Simple, wala silang yung mga kayabangan, wala silang yung mga nagdidiman sila, na gusto nila to, na gusto nila yan, wala. Bakit? Hindi ko itinatago sa kanila ang aking sitwasyon. Ito ang aking problema, mga anak. Ito ang ating problema. Ito ang ano natin ngayon. Ito. Alam nila, lalo na financial, hindi mo pwedeng itago sa kanila ang sitwasyon ninyo. Kailangang maintindihan nila na itong inyong sitwasyon. Anong dapat nating gawin? Pinapaliwanag natin sa kanila na ang buhay ay hindi madali. Hindi sa lahat ng bagay, hindi sa lahat ng pagkakataon, na kung ano ang gusto nila ay ating maibibigay kaagad. Kaya yung mga bata doon sa Cebu, nasanayan sila na kung mayroon silang pangangailangan, halimbawa tuition fees nila, they have to tell me ahead of time. 2 weeks ahead of time para mapasama sa ating budget. Ganun yun. No, hindi yung kahit ang mga magulang kasi may pera kung anong kailangan ng mga anak. Okay, sige, go! No. Kailangan matuto ang mga bata ahead of time. Bata pa sila, matuto na mag-ingat sa pera, kung ano ang gastusin, kung ano yung prioridad na bilhin, no? Na-equip nila ang mga pera nila, kung ano mang natanggap nila, hindi kung ano-ano na lang bibilhin, na ganito wala namang kwenta. Yung matuto sila ba na maging masinop? Matuto sila na hawakan yung pera nila for emergency purposes. Matuto sila na tumayo sa kanilang mga paa at hindi na maging dependent sa inyo, sa atin. No? Na nandoon ang gabay ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Kaya kayo mga magulang,
na nandito ngayon at may mga anak kayong mga maliliit, kayo ay pinagpapala ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa murang edad nila, natuto kayo sa tamang landas, sa tamang gawin bilang mga magulang doon sa mga anak. Dahil kapag ang mga magulang ay hindi natuto sa salita ng Diyos, ay hindi nila alam paano nila palakihin ang kanilang mga anak. Kaya may mga anak na naging suwail din nang dahil sa mga magulang, sapagkat hindi alam ng magulang kung paano palakihin ang kanilang mga anak. To God be the glory sa wisdom na ibinigay ng Diyos sa mga magulang, nang sa ganoon ay lumaki ang mga bata, ang mga anak na may takot sa Diyos at disiplinado. Hallelujah. So may mga anak na very spoiled, na kung kahit na gusto ko niyan, 'di ba? May mga tantrums yung mga anak sa pag pumunta sa mall, may mga tantrums yan sila, yung ayoko, gusto ko ito, gusto kong bumili nito, ganito, ganyan. Ang mga magulang ay walang magawa kundi bilhin sapagkat ayaw ng anak na pero yung mga bata doon sa Cebu, hindi sila lumaki na ganyan. Lumaki sila na maghintay. Gusto ko ito. Wala tayong budget niyan, anak. Maghintay muna tayo. Hingi tayo ng budget sa Diyos. No? Hingi tayo ng provision ng Panginoon. Ganyan. Hindi yung nagtatantrum. Ang mga magulang naman, pag nagtatantrum ang anak, hala, nandoon, inis din, galit, galit din yung anak. Kaya may mga anak din na suwail nang dahil din sa mga magulang na hindi alam kung paano ituwid ang kanilang mga anak. Pero ngayon, na kayo ay binigyan na ng karunungan ng Diyos, hingin ninyo sa banal na Espiritu ang kanyang gabay. Lord, anong gagawin ko dito sa batang ito? Suwail. Ikaw na mismo nagdeklara sa iyong anak na suwail. Dapat, tandaan natin kung ano ang lalabas sa ating mga bibig. Kung ano ang deklarasyon natin sa ating mga bibig. Yan ang nangyayari. Yan ang mangyayari. Kaya nangyayari yan sa mga anak ninyo kasi kayo mismo, matigas ang ulo, ang batang pasaway, ang batang ganyan. Di siyempre naging pasaway yan kasi galing na nga sa iyo ang deklarasyon Dapat, ang sasabihin natin, ang ideklara natin para sa ating mga anak ay yung kabutihan. Ang aking anak na mabait, ang aking kahit may mga part na hindi mabait yan, basta mabait ang aking anak na magalang, ang aking anak na masunurin, mapagmahal, marespeto, matyaga. Yan dapat ang ibigay natin sa ating mga anak na deklarasyon. Hindi yung tigas-tagal ng ulo nyo. Ganito, mga ganyan kayo, mga suwail kayo, mga pasaway kayo, mga ganito, ganyan. O kaya nga, pag tayo ay magalit, pigilan natin yung galit natin. Nang sa ganyan ay hindi kung ano-ano na lang ang ating masasabi. Ha? Pigilan natin. Tayo dapat ang unang mag-assure sa mga anak natin na sila ay mahal ng Diyos. Na mahalaga sila. Mahalaga sila sa harap ng Diyos. Mahalaga sila sa atin. Kahit anong hirap ng buhay, ay hindi natin isusuko ang ating mga anak. Nagsakripisyo ang mga magulang para sa mga anak. Pero tayo, mga anak, Tayong mga anak, tayong mga magulang, sabihin natin, kahit sabihin natin na mayroon ka, kaya mong ibigay kung anong gusto ng anak mo. Pero, kailangang idisiplina mo siya. Kailangan idisiplina natin sila na matuto silang maging patient.
Matuto silang maghintay. Matuto silang magtiyaga. Matuto sila na magsinop, pahalagahan, maging ang mga pagkain. So yung mga bata, pinapaliwanag ko sa kanila mga palangging, kumain kayo kung ano lang yung kaya ninyong kainin. Halimbawa, buffet. Oh. Hala, kuha ng mga pagkain kasi maraming mga pagkain, maraming ganyan. Tapos, yun na, hindi na uubos. Yung mga bata, pag nandun kami sa buffet, alam nila kung paano, kukuha lang sila, kuha ka lang ng ganyan, tikman mo, kung masarap ba, balik ka, pero huwag ka munang kumuha ng marami. Kasi ang pagkain ay mahalaga. Hindi lahat ng tao ay nakakakain. May pagkain sa kanilang hapag. Kaya kailangan na kung may pagkain tayo, ubusin natin kung anong laman ng ating plato. Huwag tayong mag-iwan ng kung ano-ano. Ubusin natin as much as possible. Kaya huwag kang kumuha ng kung ano-ano na hindi mo pa natikman. Baaring hindi masarap. So paano yon? So yun bang matuto ba sila ba na kahit ang mga pagkain, hindi natin pwedeng sayangin yan sapagkat pinaghirapan yan ng mga magulang nyo. Hindi lang kusang dumating yung mga pagkain na yan kung hindi yan pinaghirapan ng mga magulang natin. Kaya wala dapat na maging aksaya. Kailangan na i-budget ang pagkain, ang lutuin na ulam para hindi masayang. Walang aksaya. Yun mga ka-Team Jesus. Mahirap maging magulang sapagkat obligasyon nating disiplinahin ang ating mga anak. So hingi tayo sa gabay ng banal na Espiritu at patuloy nating ipagdasal ang ating mga anak araw-araw. Patuloy nating itinataas ang ating mga anak sa Diyos. Ako pinaparinig ko sa mga bata yung sinasabi ko sa kanila. Pag kami ay nagpe-pray, Panginoon, tinataas ko sa inyo ang iyong mga anak. Kasi ganito, iniisa-isa ko yan sila. Sila ay sa inyo at kami lamang ay iyong mga instrumento. Tulungan mo kami, tulungan mo sila, tulungan mo kami na maayos naming maituwid ang mga bata, no? Masuportahan sa kanilang mga pangangailangan. So ako, kung ano man ang pangangailangan nila, pinagdadasal namin at pag nagbigay ng Panginoon, sinasabi ko, ayan na mga palangging, ang seeds, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo para sa inyo. Para malalaman nila na hindi galing sa akin, hindi galing sa amin, kundi galing sa Diyos, ang mga pagpapala na yan. So, salamat sa Diyos. Sabi nila, thank you Lord Jesus sa lahat ng provision. Thank you Mama sa provision, para maintindihan nila na ang lahat ng ito ay hindi sa atin. It is from the Lord. Ang mga magulang ay mga instrumento lang. No? Mga instrumento lang tayo. Kaya may natutunan na naman tayo ngayon. Hallelujah! Tinuruan na naman tayo ng banal na Espiritu. Irespeto ang ating mga magulang. No? At bilang mga magulang, huwag tayong gumawa ng mga bagay na nagpapagalit sa ating mga anak. Hindi ibig sabihin na tayo ay mga magulang, hindi na tayo hingi ng sorry sa mga anak natin. Kahit tayo ang mga magulang, dapat din na magkaroon tayo ng pusang puno ng pagpapakumbaba. Pag tayo ang nagkamali sa ating mga anak, kausapin natin ang mga anak natin at humingi tayo ng sorry. I'm sorry anak, nagkamali ako. Ganito sinabi ni Mama sa iyo, hindi yung tama, patawarin mo ako anak. Ganon dapat. Para itong mga anak din ay matuto silang humingi ng kapatawaran. I'm sorry, ako'y nagkamali. Diba? Hallelujah. Ayan. Rebuke is real. Kaya ayun mga ka-Team Jesus. Natuto tayo, no? Marami tayong mga pagtuturo. Maraming pagtuturo ang ating
ang banal na Espiritu na itinuro sa atin upang sa ganoon ay mas maging mabuting mananampalataya tayo ni Panginoong Jesucristo at tayo ang maging modelo sa iba, sa ating mga pamilya. Nang sa ganoon tayo, makita nila na there is something in us. Ayun ay dahil mayroon tayong Kristo. At araw-araw ay tinuturuan tayo ng banal na Espiritu kung ano ang tama, ano ang mali. At nasa sa atin kung anong gawin natin, kung anong sundin natin, ang mali o ang tama. Nasa sa atin yun. Kung ano ang gusto nating sundin. Hallelujah. O Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong pagtuturo sa amin. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus, na may mga pagkakataon na sa halip na sundin namin ng aming mga magulang, ay mas ginusto pa naming sundin ang aming mga sarili, ang aming mga gusto. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa rebuke. Maraming salamat po. Tulungan mo kami dahil wala kaming magagawa kung wala ka. Na masunod namin ang iyong mga salita, Panginoong Hesus. Gawin mo kaming best daughter, best son sa aming mga magulang upang maipakita namin na ang pagrespeto namin sa kanila, ang pag-honor namin sa kanila. Panginoong Hesus. Gawin mo kaming best parents sa aming mga anak. Nang sige makita ng aming mga anak na kami ay mayroong Diyos, na kami ay mayroong Kristo sa aming mga puso. Oh, hallelujah. Thank you so much, Lord, sa lahat ng aming mga natutunan sa oras na ito. Seal it with the blood of Jesus. Dito sa aming mga isipan, dito sa aming mga puso. Lord, itong iyong mga salita, ang aming maging gabay. At dumating ang mga pagkakataon na nandun ang tukso ng kaaway mo, hindi kami matutukso sapagkat puno kami ng iyong mga salita. Iyong mga salita ang aming ibabato, ibabalik namin sa demonyo, sa lahat ng kanyang mga panunukso, sa lahat ng kanyang pagbubuli sa amin bilang mga Kristiyano. Ang iyong mga salita ang aming ibabalik sa kanya. Oh, hallelujah. Upang kami ay maging matagumpay na mga Kristiyano. Kami ay matagumpay na mga anak at kami ay maginhawang aming mga buhay sapagkat nandito ang aming paggalang at pagrespeto sa aming mga magulang. Oh, hallelujah. Bilang mga anak. Kami bilang mga magulang, Panginoong Hesus, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Upang sa ganun po, maituwid namin ang aming mga anak. Mailapit namin sila sa inyo. Ayusin mo ang kanilang mga buhay sapagkat sila ay sa inyo. Hindi namin pagmamayari ang aming mga anak. Kundi ikaw ang nagmamayari sa kanila at kami lamang ay mga instrumento. Gabayan mo kami, Panginoong Hesus, upang makilala ng aming mga anak na ikaw ang Diyos na buhay, na kailangan kanila sa mga buhay nila. Thank you, Father God. Thank you sa kapayapaan na ibinigay niyo sa amin na anumang circumstance, anumang sitwasyon meron kami. Kasama ka namin, hindi kami nag-iisa. Katuwang ka namin sa pagdisiplina sa aming mga anak bilang mga magulang kami. Katuwang ka namin, Panginoong Jesucristo. Hindi kami nag-iisa. Ano man ang mga sitwasyon ng mga anak namin, kung sila man ay mga suwail, Lord, tulungan mo kami, Lord, na maibalik namin sila sa inyo. Bigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba na humingi ng kapatawaran sa mga anak namin kung kami man po ang naging dahilan, kung bakit sila ay naging suwail, kung bakit may galit ang kanilang mga puso, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Restore the relationship of son and daughter, daughter and mother. Panginoon, son and father, son and mother,
daughter and father, daughter and mother, Lord. Restore the relationship, Father, in the name of Jesus. Na magkaroon kami ng pagmamahalan, magkaroon kami ng kapayapaan sa bawat isa sa loob ng aming pamilya. O hallelujah. Lahat ng ito ay aming inihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, mga ka-Team Jesus. Hi! Rebuke is real. So, balit sa pamamagitan ng anumang pagtuturo binigay ng Diyos sa atin, ng banal na Espiritu, ito ay nagpapabago sa ating mga buhay upang tayo ay mas lalo pang mapalapit kay Kristo at ang ating mga pag-uugali ay magiging Christ-like. Okay? Hanggang sa muli! Jesus loves us and thank you for joining. God bless us all.